Humarap na sa Independent Commission on Infrastructure sa Taguig ang dating DPWH Bulacan officials na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na dumating kaninang umaga na naka-bulletproof vest at may police escort. Para po sa update, magbabalita po si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kamusta? Hi Arles. Magandang gabi, Jovi, Mase at Chiki. Nandito pa rin tayo sa Independent Commission for Infrastructure dito sa Taguig City at actually ay kaalis-alis lamang ng chairperson nito na si dating Associate Justice Andres. Yun nga ay kanina napakarami ng mga sunod-sunod na nangyari dito. Yun nga, dumating ang mga dating DPWH engineer ng Bulacan na naka-bulletproof vest at mayroong mga security pero ilang oras lamang ay kinailangan nilang bumaklas dito at para pumunta nga sa DOJ. Ayun, doon kinumpirma ni DOJ Secretary Crispin Remulla na itong ang mga individual nito kasama ang Vizcaya couple ay nasa ilalim na ng protective witnesses. At pagbalik nila dito ay ayun na, dumating ang isa sa mga luxury cars ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Ayan ay isang Lamborghini Urus na nagkakahalaga ng 30 to 40 million pesos. Iba pa yan doon sa isang SUV pa na isinurrender niya rin dito noong nakaraang araw na nagkakahalaga naman ng 12 million pesos. Sa ating pagko-cover dito ay nakita natin na itinurn over nga nito ni Hernandez ang susi ng sasakyan na ito kay Chairperson Andres. At ayun nga, yung nakikita ninyo sa screen na yan mismo, ayan yung sasakyan na yon, isang dark blue na Lamborghini Urus. At dumating yan ng mga pasado 2:00 dito ngayong hapon. Ayon sa ICI ay inaasahan nila na magkakaroon pa ng iba pang mga asset na isusurrender itong si Hernandez kasama dyan ang isa pang kotse at mga motorsiklo. Pero ang tanong ng bayan ay kung kasama ba sa mga isusurrender niya ay yung mamahalin niyang relo na nakita nga ng publiko na isa itong mahal, high class na relo at nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso din. Malaking katanungan kung paano nga ba nila ito nakuha at nabili, pero matatandaan natin na sa mga pagdinig ay sinabi ni Hernandez na ito daw ay pinagatian nila ng kanyang asawa at medyo mura-mura nilang nakuha to. Pero kasi hindi biro yan, para sa isang individual na sumasahod lamang ng 50 to 70,000 pesos. Bukod dyan ay dumating din dito, Jovi, Mase at Chiki, si dating Senate President Chis Escudero na sinabi na pinaunlakan niya ang imbitasyon ng ICI para nga ipaliwanag at kumpirmahin ang mga inilahad ni Navotas Representative Toby Tiangco patungkol nga sa naging budget process ng Senado. Ayon sa kanya, ay amendments lamang ang ginagawa sa plenaryo ng Kamara at Senado at yung insertion ay wala raw siyang kinalaman dito. Sinagot niya rin yung naging pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na sinabi na si Escudero at Sico ang dapat sisihin sa bilyon-bilyong piso na mga naging insertion ng project sa 2025 budget. At bukod pa dyan, ay sinubukan din natin siya kuna ng pahayag kung ano ang kanyang opinyon na ngayon ay nasa protective witness na status na nga ang mga Diskaya. Pinaubayan niya na sa Korte Suprema ang desisyon na yan. Pero bukod pa dyan, dumating din dito ilang oras pa lamang si House Speaker Bogie D kung saan nga itinurn over na yung mga kahon-kahon na mga dokumento na naglalaman ng impormasyon at mga iba pang bagay na makatutulong daw at kanilang findings sa isinagawang House Infrastructure Committee sa Kamara. Siguro mga nasa 4 o 5 karton yan na dumating dito. Oo. So, Arles, sorry gaano pa kadami yung inaantabayanan natin na luxury car na isusole from Bryce? Buti nakita na yung susi ng Lamborghini kasi parang yun yung sinasabi ni Attorney Fortune na hindi na isoli agad dahil nahanap pa yung susi, di ba? So, gaano pa kadami? So far, may isa pang sasakyan tayong hinihintay, Isa rin itong luxury car. At yung mga motorsiklo nga na high-end din, sabi kanina ng ICI at ng abogado na rin, na si Attorney Raymond Fortune, ay ginawa daw ito ni Bryce Hernandez out of good faith. At para ipakita nga na ang kanyang kooperasyon
para sa isinasagawang investigasyon. Medyo naging limitado nga lamang yung access natin dito, no? Hindi natin nakuha yung mga impormasyon kung ano nga ba ang mga tinalakay dito sa pagdinig ng ICI, kung sino-sino na nga ba ang iba pang mga individual na isinasangkot at ano pa nga ba ang ating aasahan. Pero sa paglabas ni chairperson ng ICI ngayong gabi ay sinasabi naman na magpapatuloy ang pagdinig nito, lalo pa na kinumpirma na ng Kamara at ng Senado na tutapusin na nga nila ang kanilang mga investigasyon na isinasagawa at ibibigay na ang sole discretion at investigation sa ICI. Pero Arles, yung sinasabi mo kanina na sinabi ng DOJ na under na ng witness protection, etong sina Arles tuloy, sina Bryce, sina Diskaya, doesn't mean na absuelto sila. Linawin lang natin yun. Actually, kahit yung witness protection program, hindi natin makumpirma pa talaga kung ayun na ba talaga Dahil sa naging pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla, ang sabi niya ay they are now under protective witnesses. So hindi pa yan yung binibigyan sila ng talagang pag-absuelto sa kanilang mga kaso dahil magkakaibang probisyon ang ibinibigay ng ating batas kung ikaw ay magiging star witness lalo, no? Sa ilang pahayag sa mga mambabatas na ating natanong dyan ay hindi raw dapat na maging list guilty itong mga Diskaya at yung mga Bulacan District Engineer dahil sila mismo yung may mga sabuatan at mga ugnayan kung paano nga ba napresyohan itong mga pondo, kanino mga kontraktor na ibinigay at kung paano nga shortcut at minagic itong mga maanumalyang flood control projects. Iba pa dyan, yung mga infrastructure projects sa Bulacan na sinabi nga ni Bryce Hernandez na substandard Okay. Pero Arles, itong hindi pala tatlo, more than tatlo pala sila na under the Witness Protection Program. Candidates ba sila for state witness? Sa ngayon, Chiki, ay nananatili na gumugulo ang evaluation ng DOJ dyan. Pero so far, ang nakumpirma natin ay willingly naman na nakikikooperate itong mga individual na ito at inaasahan natin na kung may mga iba pang pangalan silang ibibigay, ay inaasahan din natin pagbabalik nila ng kanilang mga ari-arian sa ating pamahalaan na nagmula nga raw sa ilang mga illegal at maanumalyang pera ng taong bayan. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos. Makakauwi ka na. Ay, baka may TBS pa siya. Anyway. Thank you, Arles. Thank you. So, Salamat, malinaw po Arles. mga kapatid, kasi protection pareho yung pinag-uusapan Iba po yung witness protection program. It's a system. It's a system po na parang may makakaakibat na pagka-absuelto at saka yung pati pamilya kailangan proteksyonan. Ito po, pinoproteksyonan yung Bilang witness testigo. lang. Sila lang, meaning para naman umabot sila sa pagbibigay ng testimonya. Yung hindi nanganganib na parang paglabas niya dyan may mangyari. Kasi hindi Diba? naman nakakagulat na may banta sila. Correct, Malalaking correct. pangalan din Yes. kasi yung mga tinutukoy nila. Yeah. Yun. So Okay. malinaw, under evaluation pa kung pwede silang maging state State witness, witness. maging bahagi ng witness protection program or hindi. At least for them, may pag-asa pa sila.